Magandang oras mga card lover, mga kababayan. Sa episode na ito ay tinatalakay ni na Rod Marcelino at Attorney Claire Castro. Isang attorney ito at isang newscaster. Tinatalakay nila itong pastorals sa KOJC. Ang pagkakaiba ng pastoral noong kapanahonan ni Arlene Stone, ni Arlene Caminong, at ang pastoral ngayon sa panahon na ito kung saan ay mayroon ng mga blondie, mga Ukrainians at Brazilians na mga pastoral. At ano ang dahilan? Totoo ba kaya na binibigay ni Kibuloy ang kanyang mga pastoral sa kanyang mga close friends katulad ni Digong? Totoo kaya ito? Well, ang opinion dito ay bigay nila Attorney Claire Castro at Rob Marcelino, at atin na lang yan mismo i-analyze sa ating isipan kung totoo o hindi, at bigyan natin ng kritisismo, kasi hindi naman lahat ng mga magkikita at mababasa natin, mapanood sa social media ay mga totoo. Nagkalat ngayon ang fake news, pero ito atin na pakinggan kung anong sasabihin nitong tandem na ito, Rob Marcelino at Attorney Claire Castro. Okay? So, pasok. Yung ibang sinasabi ko sa iyo, ito yung confession naman ni Arlene Stone sa kanyang vlog. Oo. So, in other words, kino-consider niya yung sarili niya na pastor kasi nakapasok siya hanggang doon sa pagsisilbi kay pastor. Pero dahil na daw siya ay pasaway, nung nandun siya kay pastor, hindi daw kasi lahat ng utos sinusunod niya. Kaya madalas siya napapagalitan. Nakita ko naman si Arlene kanina. Picture. Kung kasi parang may hindi naman sinasabi kung ano na siya, no ba, may edad, pero parang wala na siya dun sa partner, di ba? Stage na May pamilya na yata siya, no? May pamilya na yata siya. May pamilya na siya. Nung bata-bata pa siguro ito, may itsura din si... May picture sila magkasama ni Pastor. Maganda siya. Maganda partner siya. Okay, yung picture ba niya kasama bata si Pastor? siya. Oo. Mukhang teenager pa siya. Teenager pa siya. Okay. So, ito dito sa picture, makikita natin hindi pa ganong nagpapa-skincare si Pastor Kibuloy diyan. Noon maitim ang balat, tingnan nyo. At saka mas matanda siya tingnan noon kaysa ngayon. 10 years ago. Mas bata siya ngayon at mas pugi, di ba? Maputi. Mamula-pula yung pisngi, parang tambis eh. Kasi meron nang nag-alaga ng kanyang balat, skincare. Parang Dr. Abelo ba, ganyan. At noong pag-umpisa pa lang ni Kibuloy ay makikita natin na talagang may galing sa kahirapan. Makikita mo yung mukha, yung balat niya maitim, si Kibuloy. At dito sa picture nila Arlene Caminong noon, ito teenager pa siya dito, ay makikita natin na hindi mukhang mayaman si Kibuloy. Kasi ito yung pag-umpisa eh. Malaki ang contribution ni Arlene Caminong kasi kapatid niya, kasama niya sa Amerika sa pagpapalimos. Migdat sa Manila pala. Sa Manila pumunta sila, doon na-assign sila Arlene Caminong kasama ang kanyang kapatid. At malaki ang naibigay niya kay Kibuloy noon sa buwan-buwan. At kung wala sila Arlene Caminong, ang batch ni Arlene Caminong, yun ang talagang nagtatrabaho para yayaman si Kibuloy, yung mga nauna. Kaya after mga 10 years to 15 years, nag-umpisa ng aasinso ang yumayaman na si Kibuloy. At makikita natin, maputi na yung balat niya. Yung mga suot niya ng mga tuxedo ay magaganda, mamahali na. At saka yung suot ng kanyang mga pastorals, yung mga kumakanta, yung mga babae na Ukrainian ay magaganda yung suot. Yun ang ginagastusan ni Kibuloy kasi yun ay packaging eh. Yun ang makikita sa video na ang ganda-ganda pala ng KOJC, pati mga babae ang gaganda. Yun pala mga Ukrainian. At ang iba dyan, yung hindi blonde na buhok, yun ay mga Brazilians. Pero lahat yan magaganda. Okay, balik tayo kay Attorney Claire Castro at Rob Marcelino. Yung yung panahon na yon,
nandun pa siya sa loob ng KOJC. Oo. Miyembro pa Oo. siya. Parang naman Oo. parang naman nagtagal siya, partner. Oo. Bakit? Di ba, witness pa siya nung pagbibigay ng envelope kay Kay sabi Pastor. niya, kay Archie Albao. Oho. So, kailan lang yun? Kailan na ba siya naalis? Oho. Pero bakit nga ba siya tumiwalag sa KOJC, umalis? Kasi siguro, nakikita niya na yung nangyayari. Kasi daw doon daw sa loob, partner, hindi kayo pwede magkwentuhan. Oo. Okay? Sinabi din ito, kinuwento din ng iba mga nasa loob ng KOJC. According to Colonel Marantan and Colonel Jean Fajardo, Oo. yung mga tao na napapasok sa innermost of the inner circle. Hindi daw kasi nakapasok si Arlene, liwanagin natin, partner. Hindi daw nakapasok si Arlene doon sa innermost, kung saan inaalay mo na pati katawan mo. Hindi daw siya nakapasok doon, hindi siya pumasa doon. Okay. Dahil mukhang nagpapasaway na siya at that time. By, hanggang doon lang siya sa by stage pala sa to. inner circle lang siya. Oo. So sa inner circle, ano naman yung... Hindi nangyari. Wala. Pag inner circle ka, hindi ka pa... pero ano yung trabaho ng inner circle? Yun, nagdadala ng pagkain, nagbamasahe. Hanggang Kapag doon lang. nagpapago daw si pastor, ang paa niya, ibababa nila sa tubig na may herb something. Basta may, kumbaga, hihimasin nila yung paa. Lagi daw namamaga ang paa ni pastor. Oo. Hanggang doon lang siya. Oo, hanggang doon lang siya. Kaya sabi niya, ngayon daw, tinutuligsa siya. Dahil peke daw siya na pastoral. Okay? So, nagtanong daw siya, kasi nung panahon niya, yung ginagawa niya na pagsisilbi kay pastor, pastoral na yon. Oo. Pero, iba na daw yung ibig sabihin ng pastoral ngayon. Dahil since 2015 daw, okay, may sinabi daw si Pastor Kibuloy, na yung pastoral lamang ay yung mga taong mag-aalay ng kanilang kabuuan. Diba? Kumaga, akin ka lang. Kumaga, dito ka lang kay self-appointed son of God. Ikaw babae ka. Kung ikaw ay magiging pastoral, ikaw lang ay, ang pagsisibihan mo lang yung appointed son of God. Wala na. Tapos so, ito, kasama yun pagbibigay ng sarili. Oo. Tapos So, iba na rin yung meaning. Wala na yung innermost of the inner. So, pag pastoral ka, yun na yun. Yun na yun. Okay. Kaya pala, noon ay mayroong pang innermost of the innermost circle. Ngayon, kapag pastoral, ay pasok ka na sa kwalifikasyon na 8 hanggang 10 kartada ang mukha. Yung kagandahan ba, kung ang standard ay 1 to 10, ang kinukuha ni Kibuloy ay 8 to 10. Nawala yung 80% 20% na lang natira. Yung 8 to 10 yun ang bali 90 to 100 kung rating 90 to 100% na magaganda. Hindi na kailangan na mabait ka, basta't maganda, blondie ka, galing ka ng Brazil or Ukraine. Balita ko nung huli ay mayroon ng nakuha na Korean Kasi mahilig din si Kibuloy sa telenovela na Korean at nakita niyang magaganda palang Korean. Nagpakuha din siya ng Korean para magkatikim siya ng Korean. Kaya yan. Pero hindi gaano natin nakikita ang Korean. Pero sa yung mga kumakanta na pastorals, yung nagbihis ng maganda, mayroong Korean dyan. Tinitingnan ko yan. At yun nga, ang pastoral sa panahon ni Arlene ay talagang magsisilbi yung magsisilbi ng husto, maglalaba, maghatid ng pagkain, magbunot ng sahig, pag-ayos ng higaan ni Kibuloy, paliguan si Kibuloy. Pero ngayon, ang pastoral, kung nakita natin yung mga Ukrainian, yung sila Nina, Sophia at sino ba yung isa, tatlo yun, ay hindi na sila kailangan mag-serve kasi kakatukin lang sila Inaano sila, grooming, ginugroom sila ng mga matatandang pastoral noon, sila Jacqueline Roy. Pati yung si Stephanie Ibarra ay sila yung kumakausap sa mga batang Ukrainian, yung nagreklamo, yung huli. At hindi na kailangan magsilbi pa kay Kibuloy. Automatic, kakatukin na lang yun sila, kakatukin, and then dadalhin doon sa kwarto ni Kibuloy na
pinaliguan na, pinabanguhan na ng mamahaling perfume na gusto ni Kibuloy. Hindi akong nagkwento niya na talagang kinikwento yan sa yung kay Risa Hontiveros na interview through video doon sa 3 Ukrainian na 12 years old. Okay, kaya ganun. Kapag maganda, kartada 8-10. 8-10 eh. Kartada 8-10 ang mukha. Kaya sa panahon nila Arlen Caminong ay wala pa yan na standards na 8-10. Basta pasok ka sa 1-10. Kaya si Arlen ay nasa kalagitnaan yan eh. 5 yan eh kung iano natin i-rating. Pero sigurado ay siguro napatungan din yan ni Kibuloy kasi labas-masok sa kwarto eh. At wala pang mga Ukrainian sa panahon na yon. Kasi lahat Pilipino pa yung niluluko niya. Yung nagtrabaho sa kanya, lahat Pilipino. At nang yumaman na, meron ng bilyones, doon na sila nag-start pag-recruit ng mga APAM, ng mga blonde hair na gustong-gusto ni Kibuloy at ng kanyang amigo. Okay, so patuloy tayo. Since 2015. So kailan siya natanggal? Kailan siya nawala? Oo. Kaya nga, yun ang partner eh. Yun ang tanong ko. At bakit siya umalis, tumiwalag sa grupo? Yun na nga, kasi malamang, nagkakausap na sila. Oo. Kasi daw dyan, partner, ang sabi pa rin ni Arlene Stone, hindi ka pwedeng magsalita. Hindi ka pwedeng magsalita. Kasi pag nalaman nila na ikaw ang naging dahilan, talagang ikaw ay nahahanapin ni Angel of Death. Nako. Oo. At ang sabi nga doon sa mga bata, yung ibang mga bata, wag kayo magsasabi kung ng mga nangyayari dito kasi may Angel of Death. Yun din daw ang sinasabi ni Pastor. So yung mga bata, takot. Tama. So yun yung nangyari. So ngayon, ang tanong natin, totoo ba na maaari siyang totoo ba na nakikinabang si Pangulong Duterte? Ayan. Oo, correct. Kasi sa mga ibang pastorals ng AOJC. Kasi, yan ang partner, yan ang chismis. ngayon lang natin ito narinig. Oo. Hindi pwede naman sabihin niya kung totoo yan, hindi naman pwedeng sabihin. Oo. At saka, partner, wala itong hindi binanggit doon sa mga report. Hindi, partner. Hindi, ganito lang yun eh. Mas madali, birds with the same feather kain together, di ba? Anong kinakain ng maya, ng pipit? Di ba pari-pareho pag kumain yan ay ganong uri ng mga halaman ang kinakain o prutas. Kaya ganyan lang, birds with the same feather will flock together or will eat together. Ganyan lang yan eh. Mismo sa mga biktima. Mula pa naman lumalabas sa konti pa naman yata. Pero dito sa mga biktima, 'di ba, ng di umano'y pang-aabuso ni Pastor Kibuloy sa kanila, hindi naman ni kahit isa doon na dinawit si Pangulong Duterte. Wala. Hindi pa. Wala tayong narinig. Ang tanong kasi natin, yung bang inalay na pastoral ay wala na sa loob. Kung nandoon pa yun sa loob, di yan magsasalita. Tama. Kasi may mga pastoral pa sa loob. Naglalaban pa talaga si Pastor Kibuloy. So ang tanong natin, sana natanong pa na ni Aljo, yung bang pastoral na binabanggit mo ay tumiwalag na o nasa loob pa? Tama. Kasi mahirap din, partner, magbintang kung wala ka talagang sapat na partner, na ebidensya. Madali lang naman sabihin, partner, di ba? Madali magsalita. Pero ang tanong natin, lalo't higit ngayon, may ganong klaseng akusasyon sa pastor. At mahirap din magbintang kay Digong kapag nandyan ka lang sa Davao, baka katukin ka ng Death Squad at Death Angel. Lahat pala nag-start sa D. Death Squad, Death Angel. Kung magsalita ka ng masama dyan, kakatukin ka Kaya hindi ka magsasalita ng masama. Ang nakagawa lang niyan ay si Arlene Stone dahil nasa Amerika, nasa Minnesota, USA, ang layo Protektado siya doon ng batas ng Amerika, lalo na siya yung pinaka-whistleblower, witness sa kaso ni Kibuloy. Ngayong November 20 daw ang hearing niyan, malapit na.
sa Amerika. Kaya baka wala pang November 20, papadala na doon si Kibuloy. Kaya tahimik na tahimik. Walang dahil may plano talaga na ipapadala yan. Kasi kung dito sa Pilipinas ay ma-influensyahan yung mga judge. At baka ma-brainwash pa, ma-whitewash. At baka lalabas yan, lagot tayo. Okay, patuloy tayo. Rob Marcelino at Attorney Claire Castro. Ito yung balancing balanse ito na kritisismo kay Arlene at kay Kibuloy at kay Digong. At alam naman natin, si Pastor at si dating Pangulo, ganito kagdikit. Tama. So hindi malayo yung partner na po pwede din idiin ang dating Pangulo. Hindi malayong totoo. Although hindi natin sinasabi na totoo na siya. Pero hindi malayong totoo. 90%. Diba? 90%. I think yung sinabi ni Arlene na yung blessing kay Pastor Kibuloy, sineshare niya kay Pangulong Duterte. Totoo yon. Pero yung tungkol sa babae, himay-himayin lang natin muna. Mahirap kasi din sabihin. Bakit ko sinabi na yung mga blessings, sineshare niya kay Pangulong Duterte. Okay? Inamin kasi ito ni Pangulong Duterte. Okay? Na itong si Pastor Kibuloy, kung ano yung meron siya, binibigyan niya si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte. Inisip ko lang kung saan niya ito nabanggit kung sa gikan sa mga saba. Basta nadinig ko sinabi niya yan. Ito pa sinabi niya, partner. Minsan pag daw bumili ng lupa ito si Pastor, kung may lupa daw, nagbibigay din ng lupa o sasakyan. Okay? So ito yan, okay. Ang sabi ni Pangulong Duterte, meron daw binigay sa kanyang lupa. 2, 3 lupa. Hindi lang yan. Ito, every December, every Pasko, kada Pasko, ay yung mga workers ni Kibuloy, lahat yan ay mag-ipon niya ng kanilang kinikita sa palilimos. Dahil regaluhan nila si Kibuloy ng mamahaling sasakyan at isang bahay. Kada Pasko yan merong bahay at merong sasakyan na iririgalo. Kaya nga, palaging niyayaan ni Kibuloy. Nakita nyo yung nag-motorcade sila na Spider, yung 3 gulong na malalaking gulong na motorsiklo na 3 gulong. Pareho sila ni Duterte noon. At hindi ba tayo nagtaka bakit ma-helicopter pa si Kibuloy? Kaya nilang bumili ng mga sports car dahil sa mga workers. Kaya ganyan, yung blessing ay inaano niya kasi protektado siya ni Digong Kaya binibigyan niya si Digong para protektado siya. Tinutulungan niya si Digong, protektado siya. Kaya nga sa kapanahonan niya, hindi talaga siya na-extradite. Hindi makapag-request ang Amerika kasi si Digong ay nireject niya na ang Amerika. Sa China nga siya pumanig Meron tayong vlog sa susunod. Marinig nyo na nagsalita talaga si Digong kay Xi Jinping na itinakwil niya ang Amerika at China na ang kanyang gusto na kapartner. Totoo yan. So ito, balik tayo kina Attorney Claire Castro at Rob Marcelino. Na galing kay Pastor Kibuloy. Yan. Tapos meron din daw sasakyan. Parang luxury car. Meron. Ang ibinigay sa kanya. Okay. So, gusto ko nung take a pen, partner. Gusto ko nung take a pen, mga ka-UB. Bakit? We're talking of donation to a public official. Nung nakaraan, pinag-usapan natin dito yung Duran-Duran. Yeah, Duran-Duran. Duran-Duran, di ba? Ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon, partner, ang tungkol sa durian-durian. Durian-durian naman, di ba? Hindi kasi, ang dami naman bumatikos kay PBBM. Sabi nga natin, kasi bawal sa batas natin yung tatanggap ng gift. Diba? Bawal yun talaga, especially kung ang value niyan, hindi lang nominal value. Diba? Kung tatanggap ako ng 3 rose mula, kunyari, ako ang presidente, tanggap ako ng 3 rose, nominal, painting niya, pinaint niya sarili, okay lang yon.
Maliban lang kung ito ay may value na. Siyempre, pag bagong painting naman, di naman may value yan. Eh. Oo. Kahit kilala pa yung gumawa niya, wala pa yung value. Normally, nagkaka-value. Hindi sa iba, Oo. nagkaka-value yung painting pagka Patay kinuha na. na ni Lord. Oo. Maliban lang yung mga ibang Pinoy na painters natin na talagang kilala na. Oo. Kahit buhay pa, Oo. kilala na yung mga paintings nila. Sabi ko lang, depende kasi, paano natin i-define yung nominal value. Oo. Diba? Normally talaga medyo maliitan lang na presyo yan. Ganun lang. Very, very subjective nga lang siya. But still, di ba tinunigsa because of Duran-Duran? Di ba? Mhm. Pero, nung umamin si dating Pangulong Duterte na binibigyan siya ng lupa at ng sasakyan ni Pastor Kibuloy, ba't parang walang umalma noon? Oo. That's donation. Mm-mm. Wala. Diba? Bakit yung iba ngayon, tinutulog siya sa Takot BBBM, tapos hindi nila nalalaman na si dating Pangulong Duterte pala, tumanggap ng Oo. mga gift. Tumatanggap din. Pastor Kibuloy. Oo. Takot eh. Diba? Babarilin eh. Still, hindi natin ito tolerate pareho. Bawal yon. Okay? Especially, Masasabi ba natin, kahit sabihin mo, partner? kaibigan mo si Pastor Kibuloy. Oh. Oo. Masasabi ba natin isang isang corruption yon? Yes. And we Pwede. consider yun isang corruption. Oo. Prohibited eh. Oo. Alam mo kung bakit. Graft Ito yan, ha. graft. So we're talking about the blessing na isinishare. Oh, di ba nagbigay ng tatlo, dalawang lupa, luxury car? Anong kapalit? Kahit sabihin mo kaibigan mo walang kapalit? Protection. Normally may kapalit yan. Meron. Bakit? Hindi ba umamin din si Pangulong Duterte, nilalakan niya yung ibang kaso ni Pastor Kibuloy? Ayan. Oo. Pati yung pagsisekwester ng lupa doon sa Prayer Mountain, nilakad niya. Oo. Oh. Mayor yan. Protection yun. Oh. Paano yung kaso niya dati sa Davao City na na-dismiss ng piskal? Oo. Ayoko sabing nilakad niya. Pero saan siya lumakad ng kaso? Oo. Oo. So, Kaya nga. Ganun kaya nga bawal ang tumanggap ng gifts na malalaki talaga yung value. oo. Ayan, kaya nga yung move nila ay ibigay ang pangangasiwa, ang pagiging administrator ng buong Kingdom Come ni Kibuloy ay binigay kay Duterte kasi magaling si Duterte, attorney yan eh. Astig na attorney yan eh. Kinakatakutan yan sa Davao kaya ginawang administrator ni Kibuloy. Kasi alam ni Kibuloy talaga na mawawala na siya sa mundong ito eh. Sabi niya ay assassinate siya eh. Kaya iniwan niya sa best friend niya ang lahat ng pamumuhay-ari niya at ang iba, yung hindi na-deklara ay naroon sa kanyang mga pastorals na magaganda. Kaya yun ang iniiyakan ng mga pastorals eh, na baka mawawala yung kanilang properties kapag na-trace up. Anyways, yung iba ay umuwi na sa Ukraine eh. Umuwi na. Kaya parang bahay ng putakti ito eh, na nagka-ano-ano na sila, hiwa-hiwalay na. Mahirap na ito pagbuuin muli. Kahit isang taon lang ito na magkahiwalay ang mga membro diyan, mga officer sa QJC, ay hindi na yan magiging solido pa. Kaya magbagong buhay na tayo diyan, mga kapatid. Balik tayo kina Claire at Rob Marcelino. Ibang tao, kasi magagamit yan eh. Oo. Tapos, bibigyan ka ng gift dahil politiko. Well, ang sinasabi mo, partner, ganon ka si Pastor dati kay Pangulong Duterte. Oo. Oo. Meron yan, may statement yan mga ka-UB, natatandaan ko to Ganon kung siya ano ka- meron si Pastor, meron si Pangulong Duterte. Oo. So, ganon- Mayor pa at the time. Ganon siya ka-generous kay Oo. Pangulong Duterte before. Yes. Oo. So, And even nung naging Pangulo, di ba, pinapahiram niya yung private jet niya. yes. Oo. So, kung sinishare man nila yung isang pastoral lang, hindi naman lahat eh. Oo. Baka may napipuhan lang, hindi natin alam, partner ha. Kung. I think, mas makakaalam itong si Arlene kung ikukumpara natin kay Atty. Mark Tolentino. Mhm. Mhm. Bakit? Kasi itong si Arlene nasa loob. Oo. Naging dating miyembro. Si Atty. Tolentino nasa labas. Lawyer lang yan eh. Pera-pera lang yan eh, si Tolentino. Alam niya, yayaman siya diyan sa kaso ni Kibuloy ngayon eh. Kaya meron silang perjury case ngayon si Tolentino kasi inaano niya na siya yung leader nung isang isang samahan pero hindi pala.
Merong perjury case yan. Oo. Unless magkasama silang natutulog ni Pastor Kibuloy sa kwarto at nakikita niya lahat ng galaw. Unless at Tony Tolentino nagmamasahe ng paa ni Pastor Kibuloy, naghahain ng pagkain, nagmamasahe. Hindi naman niya ginagawa yun. Lawyer lang siya, saka anchor siya ng SMNI. So between the two, sino mas may alam? Siyempre, Diba? yung nagmasahe. Pero syempre, we have to be critical on this kasi hindi naman basta-basta yung bintang. Correct. Yun nga sinasabi ko nga, partner. Attorney. Etong mga ibinunyag ni Arlene, ito ay unang narinig natin sa kanya. Wala pa tayong narinig na aligasyon mismo doon sa mga lumantad na biktima ng di umano'y pang-aabusong partner, sexual ni Pastor Kibuloy, na idinadawi din si dating Pangulong Duterte. Oo. Kaya nga, ang sa akin lang partner, tanong natin, bakit lang ngayon nasabi ni Arlene Stone Correct. ang patungkol kay Pangulong Duterte? Bakit ngayon lang? Marami naman siyang revelations nun about the inner circle, the innermost of the inner circle. Ang rason diyan kasi walang grudge si Arlene Stone. Wala siyang grudge kay Digong. Kasi okay naman si Digong sa kanya. Wala silang ngayon lang siguro baka may nagsulsul kay Arlene na isama mo na yan. Kaya na isama. Pero ang totoo, walang grudge. Walang grudge si Arlene kay Digong. Hindi naman na inaapi ni Digong si Arlene eh. Kaya pwedeng merong nag-audio kay Arlene na isama mo na yan sa iyong mga expose. Kasi magkaibigan yan damay-damay na, ganyan. Alright, so tapusin natin ng video. Bakit ngayon lang Bakit? niya naisip na maisawalat? Medyo malaking issue yun. Well, Malaki. sasabihin na naman yan dyan, partner, demolition job na naman. Ganyan. Oo. Okay, so dito na tayo magtapos, mga ka-art lover, mga kababayan. Kayo na lang bahalang magkomento sa ating comment section tungkol sa mga aligasyon na ito. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam. God bless the people of the Philippines and God bless us all, mga kababayan. Paalam.